Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the Ultimates and Shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa Yes. amin ngayong Friday morning. And it's not just another Friday morning. It's the 3rd anniversary of the one and only Oo. pop culture program dito sa Radyo kada Friday morning. Ito, Ang Student Student YO YO Universe. Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. And as always, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. At ayun na nga. Yeah, 3 oo. years in the making 3 na to. years. So, at sa 3 taon na yon ay lagi ni kayo nagpapadala ng inyong mga comments, di ba? Sa Oo. ating iba't ibang social networking sites. Kaya naman, ilista nyo na ito, no? Na ating mga social networking sites. Ito ang sa Facebook. Like us on Facebook page. That's www.facebook.com/studentyouniverse. At sa Twitter naman, pwede nyo i-follow ang aming official Twitter account. That's www.twitter.com/SYOuniverse. And sa mga social networking sites nga na to, no, bukod sa ating mga pinagkukunang ibang mga sources like Yes. mga news sites, mga blogs about yung mga topics, dito rin natin sa mga social networking sites na to, kinukuha ang ating mga topics depende sa kung anong napag-uusapan ng Oo. mga tao. Kasi nga ang kanilang boses ang ating pinapakinggan lagi. And kaya nga for this episode, ang gagawin natin to celebrate our 3rd anniversary Yes. on air is titignan natin ang mga nag-trend dito sa mga social networking sites na to at sa mga blogs and news sites. Ito yung ng mga na-cover natin na stories from the first 7 months, 'di ba? Oo. From January to July 2014, ito yung mga ating napag-usapan. Ito yung mga naging napag-usap-usapan dyan sa mga tabi-tabi. Oo. Ganun talaga. Ito ang ating parang mid-year special Yes. na to cover hindi lang yung 3rd anniversary ng Student YO Universe pero to celebrate din na tapos na ang mid-year term dito sa UP. Yes, diba? at malapit na magsimula ang ating Ang first aking bagong- semester. Yes, kung saan sa lahat tayo ay nag-aabang ng mga magagandang subjects. Oo. Oo, tapos tayo rin ay nag-aabang 'di ba ng magagandang trending topics every week pati na ang ating susunod na topic at number 5. So magandang tignan natin kung paano nakukuha ang mga topics natin from 5 to number 1. Okay, sige. Alamin na natin kung paano nga ba nakakuha ang mga trending topics na ito. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. Number 5. And at number 5 for our mid-year Ito episode. na, simulan na natin. At number 5, come back home, LeBron James returns to the Cavaliers. Ayun, yun nga isa sa mga pinakamalaking istorya na tinutukan ng Student YO Universe ngayong taon. At yun nga si LeBron James at ang kanyang pagbabalik sa Cleveland Cavaliers. This is where he started. Yes, na ang gist nga na ating hinanda ngayong araw na to ay prepared by our Universal team member Josh Benaventura. Ayun na. So si LeBron James ay pinag-usapan ngayong taon dahil nga sa kanyang desisyon na bumalik sa kanyang home team. No, doon siya nagsimula pero lumipat siya sa Miami Heat in the past 4 years, no? Doon siya nabibilang. But this year, yun nga ang pinag-usapan na gumawa siya ng isang article sa Sports Illustrated kung saan nilagay niya yung reasons kung bakit nga ba nagkaroon ng kanyang paglipat o ano yung mga rason niya ba't siya lumilipat. So, LeBron James nanalo siya ng 2 championships within his stay in Miami Heat. Pero etong time na to, ay two championships in those 4 years pero 2 losses as well. Tapos sinabi sa mga reasons kung bakit lumipat dito si LeBron James ay hindi na daw siya ganon kasaya or hindi ganon ka contented doon sa kanyang Miami Heat team pero hinanap niya sarili nga doon sa kanyang Cleveland Cavaliers na team. Ikaw ano masasabi mo dito sa kanyang pagbabalik?
Okay, well, ang alam ko kasi sa basketball about yung contracts is there are two kinds of contracts that a player can sign. He can sign on with the team for a longer period of time or he can sign only a 2-year contract na after which he's free to choose kung magsistay siya dun sa team niya or lilipat siya sa ibang team. Ito, syempre, you have to wonder what brought about this sudden change na kasi kakatapos lang din 'di ba ng NBA kung saan nanalo ang San Antonio Spurs. Yes. Oo, and this was hotly anticipated coming din from last year's game, 'di ba? So you have to wonder how the decision to go back to Cleveland was affected by that finals performance. and not just yung his own not just his own proclivity for his home, pero pati na rin yung reaction ng social media kasi 'di ba over the past few years with the advent of technology ang sports ay naging highly mas naging social pa siya than it already is. Mas na-share sa online, 'di ba, sa Twitter meron tayong mga hashtags ganyan. At ito nga sa paglipat ni LeBron James pagbalik sa Cleveland Cavaliers ay sinusubukan niya ring isama yung kanyang other team members, no. Katulad nila wait lang. Okay, ayun. Sinubukan niyang isama ang kanyang mga team members tulad ni Kevin Love kasi nga gusto niyang mapanalo ang isang team ng Cleveland Cavaliers for a championship kasi never pang nanalo ang Cleveland Cavaliers. Tapos, maraming nag-react dito, no? Sa reaction na nagsasabi na bakit kailangan lumipat ni LeBron James, ganyan. Pero isa pa nga sa mga pinag-uusapan din dito ay yung kanyang dahil daw sa bayad, ganyan. Pati yung sinign yung contract sa Cleveland Cavaliers na 2 years lang. Pero for Miami Heat, he signed for 4. Pero para sa Cleveland Cavaliers, he only signed for 2. So, ang dami nagsasabi na baka mamaya after 2 years, aalis na Maybe naman siya. Maybe he's just testing the waters. Oo, na parang wala siya nakikitang permanent sa isang team. So yun yung ayaw ng ibang tao kay LeBron James. Yun yung sinasabi ng mga tao sa social media. Well, in the first place, yung without all this buzz created by social media, choice naman talaga niya. Pero kasi 'di ba, nagkakaroon ng hindi lang sa US na parang nagkakaroon ng kampihan pati all over the world. So the world is watching his move, 'di ba? His every move na they're seeing how his move will affect the dynamics of the game, yung not just yung mga yung gameplay pero pati na rin yung interaction ng mga fans online kasi you will see all these memes na kunwari daw yung some players were saying na we got LeBron so scared he's literally running home, 'di ba? Tapos ito nga isang malaking taon to para kay LeBron James dahil nga tulad ng sinabi mo, sila ay nagkaharap doon sa finals with San Antonio Spurs kung saan nanalo ang team na San Antonio Spurs and nagawa ni LeBron James makasali doon sa ating 5th spot for our mid-year trending topics kasi nga basketball is a big sport in the Philippines. Oo. 'Di ba na kahit saan mayroon ka makikita mga ring kung saan yung mga tao parang nakikita mo bubuo lang ng 5 members mag-shoot na ganyan. Yeah, sometimes hindi nga kahit hindi nga sila makapag-organize ng isang buong team na in the Philippines, basketball is a sport na you can improvise with. I agree, diba? oo. Kahit gumawa ka lang ng butas dyan, basketball na yan. Oo, tapos yung kahit hindi kayo naka-proper outfit, basta yung it's the fraternity, the brotherhood of the sport that really makes it popular here. Kasi kung tutuusin, hindi rin naman talaga tayo katangkaran. Oo, speaking for myself. Kung titingnan natin ang mga physical characteristics, hindi tayo ganun ka-fit for basketball but parang sinusupply natin yon through our others like agility, ganyan. And isa pa nga sa mga evidences na sobrang sikat ng basketball dito sa Philippines ay ang mga present nung mga leagues like PBA and then UAAP, NCAA. And in fact dito mo lalong makikita sa UAAP how the Philippines really patronizes basketball kasi 'di ba, for example, ang UP laging nakakriticize for yung its record sa men's basketball na meron pang gumawa ng satirical Twitter account na did UP win today? Yeah, nakita ko din yun. Tapos every single day ang tinitweet niya no. No. And then yun makikita mo talaga na
talagang basketball lang ang natutuunan ng pansin even though we have other sports na pinaplay naman sa UAAP, diba? And ayun na nga, no, tulad nga na sinabi natin kanina, basketball is really a big game for the Filipinos. Kaya minsan tinitignan si LeBron James as an idol, di ba? Yes, that's Marami true. nag-aidola sa kanya sa Miami Heat or kung anumang team niya. Kasi alam mo, kaya na ni LeBron James dalhin yung sarili niya kahit sa ang team man siya madala. Alam mo yon, sikat na siya eh. Ayun na yun eh. Yes, that's true na minsan yung you get the spotlight wherever you play, however you play kasi yung you spice up the game a little. So ayun, hintayin natin kung ano mangyayari sa itong mga pagbabago sa mga teams sa NBA at kung ano mangyayari sa performance ni LeBron James ngayon na nasa Cleveland Cavaliers na siya. Tapos from one sport we're gonna bounce na. I just had to read that one. Yes. We're gonna bounce and then slide. Ayan na. Slide out to Gusto ko another yung mga segue natin. Slide out to another topic about sports this Yes. morning. And this was a big deal na mas malapit pa to sa puso natin mga Pilipino, which is interesting kasi Filipino ang focus Considering ng Filipino ang focus ng topic na to, pero the sport is not very Filipino. Kung hasn't i-compare sa basketball, It's diba? not been appropriated into our culture. Yes. But more on that later pag napagsimulan na natin ang topic na to. Ito ang Number 4. At number 4 ay ang Frozen in Reality, the Filipino version. Michael Martinez glides on ice. At ngayon nga ay kasama tayo ng ating isa pang Universal team member na alam ang mga bagay-bagay dito Yes. kay Michael Martinez. Kasama natin si classmate Karen. Hello, welcome to Student YO Universe. Ayan, good morning mga classmates. Yes. So can you tell us about what happened noong sumikat ang Sport na ito, figure skating. Oo, well, not really. Yung Ay. nung nag-trend, Oo, sorry. ang pagsali ni Oo. Michael Martinez sa Winter Olympics. Yes. Kasi sobrang maraming layers ang kwento ng figure skating dito sa Pinas. Go. Ayan, actually marami nagtataka kung bakit nga ba tayo napabilang dun sa kauna-unahang beses na ang Pilipino na si Michael Martinez ay Yes. napabilang dun sa Winter Olympics. Ay kung tutusin, ang bansang Pilipinas daw ay tropical country. Totoo yan. So, hindi tayo nakakaranas ng snow. Nakakaroon naman siya ng training dun sa mga skating rink sa Yeah. SM Mall Arena. Mm-mm. Tapos siya yung kauna-unahang Filipino at siya rin yung kauna-unahang Southeast Asian na nakabilang dun sa Winter Olympics noong February 2014. At matapos nga nung nasabing Olympics, siya ay nagkamit ng pang 19 out of 24 competitors all over the world. So he qualified, 'di ba, for the final round. Oo. Ayan. Tapos yung background lang kung paano siya nagsimula. Nung Sige. bata siya daw ay asthmatic. Kaya may problema siya dun sa kanyang health condition. Noon, soccer daw siya, basketball. Pero nung nakita ng parents niya, nung mother niya, na yung love niya para doon sa figure skating, pinayagan na lang siya na sumali doon kesa naman daw gumastos pa sila sa hospital. Ay, wow. Nice. Kasi kahit may Oo. asthma siya, hindi naman daw ganun nagtitrigger yung asthma niya pag andun siya sa skating ring. Ay, may Iba magic talaga effect. nagagawa ng Oo. passion para sa sport, Oo. di ba? Yes, first training pa lang daw niya, na in love na agad daw siya dun sa sport, kaya pinagpatuloy-tuloy niya to at pinromise niya dun sa parents niya na mapabilang siya dun sa Winter Olympics at nangyari nga. Wow, so nangarap at na-achieve ni Michael Martinez ang kanyang mga mga plano sa buhay. Oh, it's a traditional parang Pinoy rags to riches story, an Oo. underdog story, which Kaya is, naman deserve na deserve niya tong number 4 spot. oo. Yes, pero bago siya syempre nakamit yung mga pangarap na yun, meron din mga challenges. Like, wala silang pambayad ng coach. So, sabi nga, bago daw siya mag-start yung training, yung mother niya, yung naging trainer niya nung una. Wow. Tapos, sinanla din nila yung bahay nila para Oh ma-provide ng my, oo. parents niya, yung mother niya, yung pagka-training sa kanya. At noong 2011, nagkaroon siya ng official trainer. Yan, mula sa Russia. Ayun. Cool. So it only took 3 years of official training at nakapasok agad siya sa Winter Olympics. Oh, figure skaters usually take much longer than that. Kasi, yun, matatakal naman natin mamaya. We don't have the facilities to train here. Oo. At saka siya yung pinakabata dun sa men's figure Yeah. skating. 17 years old lang. Samantala yung mga competitors na 18 na ganyan. Ay, oo. Ayun, so makikita mo yung sa prodigy talaga, si Michael Martinez. And makikita mo na parang innate sa kanya yung pag-ice skating, figure skating, di ba? Ayun, ganun siya ka-passionate para napansin ko nga dun sa mga interviews niya, parang instead of looking at the present, laging napaka-futuristic niya. Like, plan ahead of time siya. Okay. So, currently, pagkatapos nung Winter Olympics, nagpaplano agad, nag-prepare na siya para dun sa Winter Olympics 2018. Oo. So, Na ganun magaganap sa Pyongyang. Pyongyang,
Sa South Korea. No, Pyongyang is in North Korea. Ay, Korea. Yeah. Oo. So sa South Korea basically. Oo, yun. Yeah. So inaabangan na ng lahat ang kanyang 'di ba? Ang kanyang run dito sa Winter Olympics sa 2018. Pero Yes. it's so sad na nakukuha lang niya attention na to kapag may competition, yung hindi siya constant. Kasi if you're going to search right now sa Google, Michael Martinez, hindi na lang siya yung focus ng balita na yung he's now mixed in with another athlete na Michael Martinez. And while this other Michael Martinez also deserves the attention, you'll see na hindi talaga dire-diretso ang support maybe for Michael Martinez kasi all of a sudden he just vanished. Oo. Actually, ang totoo nga ngayon na medyo lumaglag yung popularity ni Michael Martinez, pero actually behind the scenes marami nangyayari and supports na nangyari sa He's kanya. still working. Oo, tulad nga ng sinabi mo na classmate Karen kanina, na kailangan nila ibenta yung bahay nila kasi kulang ng support or financial support doon para sa sports na figure skating. And actually ngayon I heard na sinusuportahan na siya ng isang mall or group of companies and he's actually now training for the 2018 Winter Olympics nga. Yes, so it's a work in progress talaga all the way through until the Olympics, 'di ba? And alam mo kaya nga siya naging trending topic sa Michael Martinez dahil he moved outside figure skating. Kasi nga sumikat na rin siya, nagkaroon ng TV appearances, 'di ba? Nagkaroon din ng magazine covers, ganyan, nakita ko yung magazine cover niya sa isang men's fashion magazine. Ayan. Aba, men's fashion Oo, talaga. bongga to si Michael. Ay, close. Bongga, ayun. Oo, tapos yung one of the things na nagpa-big deal pa ng topic na ito bukod sa yun nga Pinoy pride na we always jump at that opportunity, 'di ba? Kapag may Filipino na excelling in a field outside their country lalo na. Pero kasi tulad nga na nasabi kanina, 'di ba? Figure skating isn't a tropical sport. Yes. Na we only have a handful of rinks here in the Philippines right now. We started out in I think 1992 with Mega Mall. Tapos nagkaroon sa SM South Mall, sa SM Cebu na wala na, Santa Lucia wala na rin. And then all of a sudden, came the Mall of Asia Arena, the Mall of Asia skating rink. And then nagsara yung Mega Mall skating rink noong 2009. They came back this year after magbukas ng isang bago skating rink sa SM Clark. So ayun, binanggit ni classmate Nina yung mga places, classmate Karen. Kasi sa tingin mo, makikita mo na centralized yung presence ng itong mga skating rinks na to, unlike basketball, na kung kahit saan meron. nakalat ayun. I mean, kahit You can saan, play it almost anywhere. kahit saan ka lumingon, meron. Anong masasabi mo na centralized siya in a certain place lang? It's very Manila-centric, Hindi naman natin masisisi kasi since tropical country tayo, hindi naman nakapag-provide yung mga SM malls na lahat meron skating rink. I Ayan. agree. So yung masabi ko lang, sobrang galing talaga ni Michael Martinez dahil despite of all the challenges, yung pagiging hindi siya naging hadlang para matupad yung dreams niya. Na at I quote nga, sabi nga niya, dream high and work harder. So yun daw yung motto niya in life. Na syempre mangarap na lang tayo, yung mataas na yung pangarap natin. Gusto ko yun. And para sa akin, syempre we're not dictating the story, pero always be a doer over being a dreamer, Yes. diba? Yan. Tama. Nakita natin na ginawa talaga ni Michael Martinez yon noong kanyang performance sa Sochi Olympics. Oo, tsaka kitang-kita mo talaga kung paano niya mahal yung hindi lang yung sport pero yung kung sino talaga siya kasi mapapansin mo na doon sa Olympics habang yung ibang mga competitors niya doon sa figure skating competition ay yung nakaupo lang sila, nakatingin sa scoreboard or nakatingin sa paa. Yung ginawa talaga agad ni Michael is yung flash niya yung jacket niya. Tapos sobrang with the excited Philippine pa. flag, diba? Oo, na it's that moment na alam mo na he's really in it for the heart. Oo, and it's not just about him. It's about him carrying the name of the Philippines, diba? Oo. Nilalagay niya sa international ice skating rink. So yung mga Filipinos yung naging motivation niya. Yes, Yes. tama ka dyan. Yes, so abangan natin ang mga future developments dito kay Michael Martinez. We're looking forward to his career Yes. flourishing further. Kahit na sobrang taas na ng skating level niya. Hindi na yung tataas, promise. Talaga? Oh, yun yung pinakataas. You have to be at that level to qualify sa Olympics kasi. Oo. So, ayan mga ka-universe, maraming salamat for tuning into the first part of our 3rd anniversary episode. Pero hindi pa kami tapos at magdadagdag
magpapadala pa kami ng ibang mga topics na nag-trend throughout the first part of the year. Yes. At i-tweet nyo lamang yan, no, inyong mga comments so far sa ating program sa @SYO_Universe. So wag kayong aalis, magbabalik ang Ang Student YO Universe. Student YO Universe. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga classmates dito sa special 3rd anniversary Yes. episode ng Student YO YO Universe. Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At kanina nga isinamahan tayo ng isang correspondent para sa ating number 4 topic, Yes. si classmate Karen. Yes. Oo, and ngayon naman ay bibigyan din nating pansin ang mga nakikinig sa atin ngayong Oo, ayan na. Sumunod sila sa ating social networking sites. Oo, ang ating mga beloved fans na syempre nangunguna si Robert na Hi, Robert. every week ay dire-diretso nakikinig sa atin. Hindi yan Avid nawawala. fan, oo. Minsan nga nandito pa eh. Kulang na lang magdala siya ng pagkain, di ba? Oo, Oo. so ayun. Wag na tayo masyadong mag-dwell dito at siguro mamaya ay magpapabati pa ang ating mga ka-universe. Antayin na lang Oo, natin makinig mamaya. ka lang, yes. Oo, tapos pwede na tayong pumunta sa ating susunod na topic, a very exciting topic that really took the world by storm these past few weeks. Ito ang Number number 3. Number 3. At number 3, Everyone's Cup FIFA World Cup 2014. Ayan na nga. Yes. At tayo nga ay meron din namang kasama na isang Universal team member na very dedicated and passionate din sa sports na ito. Kasama natin si classmate Ira. Hi, good morning classmates. Ayan. Good morning and welcome. We're glad to have you na habang nagsiselebrate tayo ng ating 3rd anniversary. Oo. Glad to be here. Very involved tayong lahat. Oo. So ayan, ano nga ba ang mga nangyari dito, no? At bakit naging number 3 ang FIFA World Cup for our mid-year trending topic list? Well, syempre kasi ito nga ang the biggest single sport na pinapanood ng buong mundo. Oo. As in, this 2014, nag-break siya ng records on social media, on Twitter, on Facebook, in Yeah, TV nagkaroon rin. nga 'di ba ng yung mga parang trackers ang social media kung ilang tweets ang na-release during a certain game na talagang these updates were constantly coming in tapos Yes. may mga bagong features pa. Di ba Twitter extended their features, no? Na yung pag nag-hashtag ka ng Argentina, for example, or Yes. Germany, mayroong lalabas na flag. Yeah. So ayun, di ba? Isa yun sa mga features na makikita mo na sobrang laki ng epekto ng FIFA World Cup for this year. Yes, and dun actually sa Twitter rin, meron siyang parang, dun sa homepage ka, dun sa twitter.com, sa gilid mo, makikita mo yung schedules ng matches, parang may live feedback na dun ka, habang may match. Updated sila. Kaya ganito kalaking epekto dahil yung game din naman mismo, no, ng FIFA or ng football pinag-usapan even before it started kasi 'di ba yung preparations ng Brazil, Yes. 'di ba pinag-usapan yung $11 million expense nila, no, doon sa paghahanda ng FIFA World Cup 2014. At syempre pinag-usapan din ito dahil nga sa mga teams na kasali like Brazil, Germany, Argentina, and Netherlands na kung saan 'di ba all throughout the competition, classmate Ira, 'di ba, Germany ang nanalo. Yeah, actually, may isa akong friend na talagang Germany fan siya all the way. As in, from the first match, na andun siya, meron siyang cap ng Germany, may jerseys ng Wow. Germany. And na-amaze ako kasi most of the time, yung kalaban ng Germany yung niroot for ko. And I just sit there and wow, ang galing nila. Tapos mapapansin mo talaga dito na how much football has become a culture, not just as a sport, pero 'di ba din as yung other parts of yung culture na may mga merchandise, may Oo, mga I outfits, and agree, oo. yung may iba't ibang mga gimmick ang ginagawa ng mga tao para makapanood. They go to yung mga sports bar, they Yeah. stay up at night, 'di ba? Yes, too bad, sobrang onti lang nun dito sa Philippines. Yeah. Kasi, hindi pa siya masyadong nag-boom. Parang, late bloomer yung football dito sa Philippines. Mga Kasi nga basketball ang very popular, 'di ba? Like yung past topics niya kanina. Yeah. As in, parang I search for possible bars na pwedeng puntahan or diners. Tapos laging sa Makati, mga high-end places. Laging gabi. So, naman, papayagan ako, diba? At ayun na nga, isa pa nga sa mga patunay, no, na ang football or FIFA World Cup, kaya natin pinag-uusapan yung mid-year trending topic, ay yung yung parang feats or yung mga achievements na nakita dito sa taon na ito. So that, sabi sa ating gist na ginawa na ating classmate na si Ira, mayroong 171 goals na yung score, and that's 2.7 goals per match. Wow. Yeah, and marami
na yun for football. Yeah, kasi parang sinasabi nila, ayun, comparison ulit sa basketball. Parang mas mabilis mag-shoot, magkaroon ng points sa basketball habang sa football sobrang tagal. But I think the wait, it's worth the wait kasi yung paglaban nila sa pitch. Yung tense, no? May tension. Sobra. Oo, tapos talagang it gives the points more meaning pa talaga, lalo na yung maka 3 points lang or maka 4 points sa isang game, sobrang taas na. Oo, grabe. Actually, 2 goal advantage lang. Sobrang, oh my God, sila Malaki na na yung, yun, sila na manalo. And bago tayo pala mag-move forward, no, it's $11 billion pala, sorry. Kasi I said 11 million kanina. It's $11 billion. Yeah. So, ganun yung nangyari. Ganun yung preparations ng Brazil. And totoo yung Such sinabi an nyo. investment. Yes. Ng classmate Nina, classmate Ira na mas parang, di ba nung finals game, nung game between Brazil and Netherlands, di ba napakalaki na nung lamang. Di ba it's against 5? I think Germany. 7-1. Brazil versus Germany. Yeah. The 7-1. The 7-1. Sakit nun. So, ang laki na agad nung agwat and yung iba ay umalis sa seats nila, Yes, di ba? I was watching. Sobrang heartbreaking. Yun nga, actually, the last time I was here, we also tackled this. Tapos sabi ko, Yes. by the 5th goal, I was throwing pillows at my brother. Tapos syempre, hindi lang the sport itself ang naging nasa spotlight nung panahon nito, 'di ba? Pero pati na rin yung mga other things that happened during the competition, like yung mga songs na release tuwing may World Cup. Oo, ang mga pinag-usapan yung mga opening and closing ceremonies, 'di ba? Classmate Ira, na kung saan may performances from J-Lo, 'di ba? And Pitbull doon sa opening With the and official song. Ole Ola, yes. Napasayaw. Tapos pero, doon sa closing naman ay yung performance naman ni Shakira, 'di ba? But I think parang hindi talaga mawawala yung waka-waka ni Shakira. Oo. I think pinerform rin siya sa final ceremony yung waka-waka. Yeah, he performed 3 songs actually. Yeah, It's it Don't became Lie, such an Waka iconic Waka. thing. Yeah. Oo, pero minsan kahit hindi official song yung 'di ba? Kahit hindi official song yung pinapatugtog, it becomes the most popular one. Yeah. Yeah. Pero It ang dami also nagsasabi happened in na- 2010. Oo, pero fail daw yung Ole Ngayon? Ola. Dami nagsasabi. Okay. And- Not for me though. Wow, ay nako, nasa playlist. Pero that's how you see how involved how involved everyone is sa football, na yung it reaches out to everyone. There's a spectacle, yung tapos syempre there's the sport itself, and then there's the brotherhood na sabay-sabay tayong lalo na dito sa Pilipinas, sabay-sabay tayong nagpupuyan. Yeah. At sumisigaw kapag naka-goal ang favorite team, ganun. Oo. Yes, hindi lang talaga physically screaming, party sa online screaming, every goal may goal, o kaya every status goal. At meron na rin mga studies na lumabas, di ba, na parang mas physically fit daw yung Filipinos sa soccer, sa football, I mean. Yeah. Kasi parang tayo I mean, hindi man ganun katangkaran, pero sa football hindi ganun ka-importante, di ba, yung height? Yeah, kasi parang mas since we're not as tall as other races, mas mabilis tayo in comparison. Nice. Speed. Kaysa sa basketball na parang mas malaking Dehado. advantage ang height na medyo kulang tayo. Oo, so maybe we could look forward to how this sport further develops here in the Philippines. Yes, at abangan ang next FIFA World Cup sa Qatar in 2022. No, actually, Ay, hindi pala, sorry. Sa Russia. 2018 in Russia. Yeah, It's very exciting. Gusto ko Na-advance ako 2022. Hindi, siguro kaya mo nabanggit yung Qatar na sa 2022 siya kasi malaki yung controversy na umiikot Yeah, dito. dun agad May nakafocus yung mga may tao. bayarang Oo. issue na nangyayari. Oo, Pero agad-agad. we'll see how Kahit it works 8 years out. forward pa. Actually nga, during the World Cup, yung nakakarinig ko pala ng Qatar, parang dun pa lang sa Brazil, meron na yung temperature na sobrang init. Paano pa kaya daw sa Qatar? Yeah. Parang every 10 Oo. minutes may water break. Oo, kailangan ng players na. Oo, pero in Qatar, yung kapag malamig, yung sakto lang na maaraw Ah. pero malamig. So parang it's a perfect weather. Para sa akin, Ayun. that's my favorite kind of weather. Na So, maaraw pero medyo chilly. Yes, ganun kalaki ang FIFA World Cup for the past January to July. Kaya number 3 siya sa ating trending topic. Oo, pero may mas nag-rank pang mas mataas dito sa ating trending topics, obviously. And for once in this episode, hindi na tayo nakatutok sa sports. Oo. Parang dito tayo mas may alam. Oo. Ganun no? We will be moving now to several people's favorite TV show that ran for several years, almost a decade, Yes, diba? 9 seasons. Astig. Oo, so everything comes down to this much talked about ending na naging controversial nga. And before we
we move on to that, maraming salamat for joining us, Ira, for number 3. Glad for to your be insights here. sa ating football or FIFA. Kasi for number 2, we will be having another correspondent. Yes. So, eto na, wag na tayong maglinger masyado sa number 3. Ito ang Number number two. 2. Number 2. At number 2, nag-trend sa buong mundo noong nag-air nga ang final episode na to, ang How I Met My Ending, the talked about ending of How I Met Your Mother. Ayun na nga. At ngayon ay mami-meet nyo naman ang ating correspondent for this, ang ating Universal team Hindi member. pa siya mother. Hindi pa siya mother, tandaan nyo yan. Ang ating Universal team member na si Bea. Good morning, classmate Vince and classmate Nina. At good Yes, morning, mga classmates. That's right. Yeah. So Ayan. tell us about yung the finale of How I Met Your Mother. Why did people wait for it so badly? Why did people want it, and why did it get the reaction that it did nung na-release to? So, konting background muna sa Sige, How I sige. Met Your Mother. Baka may mga classmates pa tayong hindi alam ang series na ito. Mm-mm. So, it started noong 2005 and it ended noong March 2014. So, Okay. 9 years siya Mm. na nag-run on the CBS network. Mm-mm. Nagkaroon siya ng 9 seasons in total at nagkaroon siya ng 208 episodes. Wow. So, nanalo siya ng 9 Emmy Awards. Award-winning din pala. Yes. Parang How one I for Met each Your year, Mother. di ba? Oo. Out Every of year. 28 nominations. Wow. So, it follows yung story ni Ted Mosby Okay. and yung friends niya who live in Manhattan. So, yung friends... Lovely city. Yes. Yung friends niya is yung couple na si Lily and si Marshall. Mm-mm. Mhm. Then, yung playboy na si Mm-mm. Barney. Mm-mm. And then, yung The Yung- unattainable. yung anchor na si Robin. Anchor. Sige, Yes, explain natin anchor, yan diba? mamaya. Yes. Okay. So, yung nangyari nung season finale, mag-ano na tayo. We'll skip to the Oo. end. Yes. Oo. Ang nangyari is, nag-divorce. Mm-mm. Oh my God. Spoiler! Nag-divorce si Barney at si Robin after 3 years of marriage. Oo. Tapos nagkaroon ng baby daughter, Mm-mm. si Barney, named Ellie. Okay. And then, si Marshall ay naging isang judge at nagkaroon na sila ng 3 anak ni Lily. Wow, Mm. nice. Pero yung pinaka-shocking, ito yung mga hinanaing ng Oo. fans, At ito yung dahilan kung bakit nasa number 2 spot ang How I Yes. Met Your Mother. ay nung the year 2024, namatay yung mother, si Tracy. After several years of waiting na ma-reveal kung sino yung mother, Oo. di ba? Yun nga parang yung buong TV series, it's mounted and the whole premise of the whole show is kung kailan mami-meet yung mother. And how? Kaya Oo. nga. Oo, and how. Tapos in the ending, ikakat mo lang na ganun. Babalik Oo. na naman yung feels ko na We only knew her for one season, Mm-mm. 'di ba? So, yung medyo na some fans felt cheated Mm-mm. na parang throughout the show, yung there was so much hype, there was so much Oo. guesswork na this was the novelty of the show, yung why people followed it because of its Mm-mm. unique formula na it kept the people guessing, and then Oo. all of a sudden the answer came out and biglang Hindi nawala. ganun nabigyan ng emphasis, 'di ba? Oo. Na parang the whole 9 seasons elusive yung mother, no? Yes. Hindi natin malaman kung sino, and then lumabas siya, and then for a super short lang nung time ng kanyang appearance, and then ang makakatuluyan lang pala niya ay si Robin. ayun na. Which So- some people did not appreciate. Yes, medyo negative yung yes, reaction. ito yung mga tweets ng ating ibang mga ka-universe. Yes. According to at Manolia Sagisman, you wasted 9 years telling a story about how you met your wife only to kill her and date your best friend's ex-wife. Whoa! #burn. Sobrang lakas, sobrang lalim ng hugot nun. Oo nga Pero syempre, meron din namang mga fans na Mm-mm. okay lang on how the series ended. So, they said na, I enjoyed the finale, although I should have expected one last twist. Mm-mm. Thank you for the 9 great years. According to Tyler Saldana. Oo. At ayun na nga, no, ang dami nagsasabi dahil nyo, si Robin, isa lang siya sa mga underlying plots, 'di ba? Yes. Ng na parang pwedeng maging si Ted and Robin pero hindi nila gano'n pinupush dahil you need to know the mother. Yes, may Yeah. hints naman Mm-mm. though all throughout the season na may something with Ted and Robin, Mm-mm. pero it's always on and off and like Mm-mm. that.
Oo, tapos yung talagang ang pinaka-factor na kung bakit hindi si Robin yung mother is yung the children, di ba? Yes. Kasi it's revealed in the story that Robin can't have children. Yes. Oo. Tapos, ayun na nga, is dahil nga nasa number 2 spot ang How I Met Your Mother, dahil doon sa nangyaring division, dahil sa reaction, di ba? Merong mga sabi, ay gusto ko yung ending dahil hindi typical, hindi predictable. Hindi siya masyadong happy ending Oo. thing. Medyo close to reality ba ang Yes. type Oo, na yun? ganyan na yung iba ng mga ng mga unfortunately namamatayan ng spouse or ng husband, di ba? Ganyan. Yes. Or ng wife, I mean, and tumutuloy sa kanilang buhay at ayun na nga si Robin ang nakatuluyan. Tas yung iba naman na-upset kasi story-wise, parang nachichipen yung value ng kung saan naka-anchor yung story. Yes, kasi sa title pa lang naman, 'di ba? How I Met Your Mother. So ni-expect ng fans, it's about yung story nila nung mother up to the end na hanggang doon talaga na magkakatuloyan sila forever. So ikaw, nagustuhan mo ba yung ending, classmate Bea? Sa akin, okay lang. I mean, I understand yung ending. Yeah. May ganong You are understanding fan. Yes. Naiintindihan Kasi mo. para sa akin, it doesn't mean na yung relationship ni Ted and ng mother means less Yeah, dahil yeah. namatay or nagkatuluyan sila ni Robin In the end. oo. Pero nandun pa rin yung meaning kasi nagkaroon sila ng 2 anak. Masaya sila nung time. Yeah, I Masaya agree, sila oo. nung time na given sa kanila. Oo, and it yeah. took Ted out of the slump he was in, di ba? And it needed na they needed to mature both, I think. Yeah, that's true. And Tapos ayun, may spin-off ba? Yung planned spin-off is with the CBS dapat. Okay. But nagkaroon ng problems with the pilot. So they didn't like the pilot episode. Ang working title nila is How I Met Your Dad. Opposite, very opposite. Yes. Nagkaroon Same ng characters ba? Or no, it's No. a Okay. different set of friends. Okay. It's a different set of friends. Pero it's set in New York City pa rin. And yung title, yung character is named Sally. Oh, okay. So, ang kaibahan niya with Ted Okay. is that galing siya sa isang marriage na. So, divorced na siya from her first husband. And kinukwento niya na on how she will meet her next husband. Ay, nice. Ang very ganda ng interesting. premise. Yes, pero hindi siya na-pick up ng CBS. Unfortunately. Pero, wag kayong mag-alala kasi... Wow, wag tayong yes, mag-alala. Yes. But wait, Kasi- there's more. Yes. Kasi, ang sabi nila is, baka daw i-pick up ito ng sister network ng CBS, which is Fox, Oh, nice. or Netflix. Mm-mm. So, Yeah. abangan na lang nila, baka meron. But it's gonna be Yeah. there. And I'm pretty sure talaga na aabangan to ng mga ka-universe natin and all other fans around the world. Kasi nga, you see throughout the whole season kung paano na-involve ang mga fans dito sa How I Met Your Mother. From the very premise pa nga lang na guesswork, di ba? So talagang you see kung paano involved ang mga fans na Yes. tumagal nga ito ng Yes. 9 years. Diba? So, yun nga, yung with the fans. So, nag-decide yung producers na mag-provide ng alternate ending for the series finale. So, it's Oh. included dun sa complete series DVD ng How I Met Your Mother. Lalabas pa lang, di ba? Yes. Ah, alright. Wala pang idea kung ano ba yung alternate ending na to. Pero meron ding mga fan-made alternate Theories. endings. Yes. Okay. Ayun. Pero yun, So, abangan natin yung lahat. And thank you Yes. very much, Thank Bea, you so for much, joining classmate us. Bea, of course. This segment. Mamaya sa pagbabalik natin ay hindi na natin kailangan ng correspondent. Dahil baka nandito siya sa paligid. Oo, clue. Ganun na, no? Oo, Oo. so abangan niyo yun mga classmates. We'll be moving on from TV to music. Yes. Oo, so wag kayong aalis at magbabalik pa rin ang Ang Student Student YO YO Universe. Student YO Universe. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka! Welcome back mga classmates sa final segment ng ating much-awaited and well-received na 3rd anniversary Yes. episode ng Student Student YO Universe. Oo, tapos kung kanina nga ay marami tayong napag-usapan from sports to TV, ay pupunta naman tayo sa music. Oo. Pero before that, ay Ay, daanan daanan, muna natin oo. sila, 'di ba? Starting with number 5, Come Back Home, LeBron James returns to the Cavaliers. At number 4, Frozen in Reality, the Filipino version, Michael Martinez glides on ice. At number 3, Everyone's Cup, the FIFA World Cup 2014. At bago nga tayo mag-break, ay ang pinag-usapan natin ang How I Met My Ending, the talked about ending of How I Met Your Mother.
So I'm sure everyone is waiting for this number 1 topic. And by everyone, I mean Vince. Oo, gusto ko sana surprise mamamaya pero sige, wag na natin patagalin pa. Ito ang Number one. 1. Number 1. Number 1. At number 1, what direction for One Direction? The prohibited substance issue and the Philippine concert in 2015. At ang sasagot nito na correspondent natin ay si Vince. Oh, ako pala yun. Hello! Ayan na. So, ayan nga, ang One Direction na para sa mga hindi nakakaalam ay isang British-Irish boy band na nabuo sa X Factor UK noong 2010 through the idea of Simon Cowell, kasi siya yung nakaisip, no? Nabuuin itong 5 boys na to, namely Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne, and Harry Styles. So, sila ang nasa number 1 trending topic natin dahil, alam mo yun, it has been a roller coaster ride for One Direction in the past January to July. Oo, na hindi lang yung pagiging singers ang ang natakal natin dito sa Student YO Universe, kundi pati ang buhay nila as celebrities, even as people who happen to be in the limelight. Even last year, 'di ba, nung dumating dito ang Yolanda, ay napag-usapan natin sila ang ginawa nilang charity event, 'di ba? Na merong telethon sa UK noon na kung saan sila ay nakapag-donate, no, na doon sa mga victims ng Typhoon Yolanda. And this year, tulad ng sinabi mo, sila yung mga taong under the limelight. And ito nga, merong issue na lumabas na doon sa usage nila ng isang prohibited substance na kung saan merong 5-minute video na nag-leak sa Daily Mail or Mail Online na kung saan nakikitang nagsasmoke ng roll-up cigarette na they refer to as joint or marijuana. Na ang involved dito ay ang One Direction members na si Zayn Malik and Louis Tomlinson. And you know, as usual, yung mga tao, parang nagkaroon ng negative perception tungkol sa One Direction na baka sila nagsasmoke ng cigarette or ng joint, ganyan. Tapos, at yung iba't ibang fans pa nga kahit yung mismong Directioners po yung tawag sa fans ng One Direction, parang nagkaroon ng appalled. Nagkaroon sila ng negative views sa band, na yung iba ay sabi hindi na daw sila fan, ganyan, aalis na sila sa fandom. Tapos yung iba naman ay nagsarog ng concert tickets na attend dapat ng kanilang Where We Are tour nitong 2014. So speaking of the tour, how was it received here in the Philippines nung lumabas yung video? Did the ticket sales get affected? May tension ba sa mga online forums and websites? Speaking of tension and ganyan, mga websites, nangyari itong lumabas tong video na to after the first ticket selling day for the concert of One Direction on March 21 and 22, 2015. So hindi pa doon masyadong makikita yung effect. But after the incident that happened, nagkaroon ng second show na binuksan. And actually for me, personally, nakita ko na walang decline or walang nangyaring pagbabago doon sa demand ng concert. Parang the Filipino fans are able to think a different way about this incident. How did you feel na yung as a fan na may paparating na concert tas bigla tong nangyari? This is Vince speaking as a fan, no? Alisin mo na natin medyo objectivity, ayan. As a fan lang, no? Well, for me, tinanggap ko yung video. I mean, kasi for me, hindi lang naman sila. Yun yung reasoning na ginagamit ko Hindi lang naman sila. They just happen to be very popular people na nagkaroon lang ng video na leak kaya silang napag-usapan. But you know, as a normal person or as a person na walang bias, na hindi fan, ganyan, kung makikita mo naman na yung idol ng anak mo or ikaw mismo ay naggumagamit ng isang prohibited substance, maapektuhan ka talaga. Pero there were other factors siguro na yung nag-contribute to your final view, 'di ba? Na kung bakit mo natanggap yung and why you have this opinion din na yung may opinion ka as a fan and opinion na less biased. Ayun nga, dahil nga yung CBCP ay naglabas or Catholic Bishops Conference of the Philippines ay naglabas ng kanilang ng statement about this. Sinabi naman nila na they don't fully condemn the band kasi nga isa to sa mga ina-idolize ng youth, and the CBCP ang kanilang motto ay to reach out to the youth. So if you condemn the band, parang kinokondemn mo na rin yung youth. Yun ang sinabi ng CBCP. Tas parang yung wala ka nang binibigay na chance for redemption, diba? Now, ano pa yung gusto mong sabihin about the band? Ayun na nga. At syempre, may nag-trend na hashtag, ang hashtag Don't Ban 1D from Philippines, na kung saan nag-react ang promoter ng concert na to na si Miss Riza Pascua, na sinabi niya na hindi naman daw siya nagdi-disagree sa Catholic community, pero depende pa rin daw sa parenting
ng mga Filipinos tungkol sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Pero since mukha namang tuloy na nga ang concert na to in 2015, what are we expecting? Lalo na yung mga fans na tulad mo, Vince. Well, siguro pagdating ng 2015, no, March 21 and 22, mayroon ng bagong album. Ang One Direction ma-release around November kasi usually every year nag-release yan ng album, no? And ngayong taon mayroon din silang i-release na perfume. Actually, this is their third perfume na i-release na yan. Interesting. Oo, tapos and recently lang, no, this week ay nag-celebrate sila ng kanilang 4th year anniversary Oh, congratulations. sa music industry. Yes, that's right. So talagang maraming bagong mangyayari before the concert even comes here. So siguro may mga surprises, lalo na para sa ating mga Filipino na first time ba nila dito? Oo, this is their very first time. Okay. So that's exciting to hear, and yung I can't wait na ma-feature ulit to dito sa Student YO Universe na kung saan mas may explore pa natin ng mabuti ang concert. Yes, kung yung tanong natin kanina, what direction for One Direction, they will only go up. No, Pero nagkaroon lang ng konting bump ngayon, but you know, everyone goes through yes, that. Oo. Yung maski, yung whether normal people or maski stars na tulad sa atin, diba? Gusto ko star tayo. Ganun talaga. Ganito, we're stars because we make up the universe. Yes, diba? ganyan tayo mga galaxies. Ganyan. Lalo na ngayong 3rd anniversary ng Student YO Universe. Yes. At maraming salamat sa mga classmates nating nakinig ngayong araw na to. Tune in again next week, same time, same station, same day. And sa Tuesday naman, ay magbubukas ng boses ng Estudiantes Trip ay ang Lakwa Chica. And mamaya naman ay abangan nyo ang talatugtugan for 1 hour of awesome music. Muli, ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air, at ng himpilang ito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.